praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, isa sa mga pinakamalungkot at mabigat na karanasan natin ay kapag meron tayong kaaway at hindi kasundo. Lalong-lalo na kung ang nakasakit sa iyo ay ang minamahal mo, ang malapit sa iyo, kadugo mo, kapamilya mo. Pero kapatid, alisin mo ang galit sa iyong puso. Dahil habang meron kang galit o hinanakit, hindi makakapasok ang pagpapala at bendisyon ng Diyos sa iyo. Alam ko, mahirap, pero posible sa tulong at awa ng Diyos na mga nagkakagalit ay magkakaayos muli. Kaya naman sa banal na misang ito, ipanalangin natin ang mga taong nakasakit sa atin, naway pagkalooban tayo ng grasya na tayo'y makapagpatawad sa kanila at mag-ayos ang ating relasyon at ugnayan muli sa kanila. Para tayo po ay maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo, lingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahin mong lubos ang iyong espiritu sa amin kumukupkup, upang sa lupaing pinangako kami makapasok. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Noong mga araw na iyon, si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ng Panginoon ang buong lupain, mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neptali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Uda hanggang sa kanluran, ang Negeb at ang kapatagan. Sa makatuwid ay ang kapatagan ng Jericho, ang lungsod ng mga palaspas hanggang Soar. Sinabi sa kaniya ng Panginoon, yan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ng Panginoon ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ng Panginoon. Inilibing siya ng Panginoon sa isang lambak sa Moab, sa tapat ng Bet-peor. Ngunit ngayoy walang nakakaalam ng tiyak na lugar. Siya'y 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nanghina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel.
Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kamay na ito. At sinunod siya ng mga Israelita, ginawa nila ang lahat ng utos ng Panginoon. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakausap ng tuwiran sa Panginoon. Wala ring nakakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ng Panginoon sa Ehipto, sa harapan ng paraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng mga makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kaniyang bigay. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Sumigaw ka sa galak, ang mga nilalang, at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas ng pagpuri sa kanya'y ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Ang ginawa ng Diyos lapit at pagmasdan, ang kahanga-hangang ginawa sa tanan, lapit at makinig, ang nagpaparangal sa Diyos, at sa iyo'y aking isasaysay, ang kaniyang ginawang mga kabutihan. Noon ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin, anda kong purihin ng mga awitin. Ang Diyos ay papurihan, ang buhay ko'y kanyang bigay. Alleluia, 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 alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa nagtitipong simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa, ay ipagbabawal sa langit. Ang anuman ipahintulot ninyo sa lupa, ay ipapahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi sa anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nakakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Sino po ba ang dapat maunang lumapit at kumausap? Ang nakasakit
o ang nasaktan? Ang nagkasala o yung ginawan ng kasalanan? Ang nagkamali o ang ginawan ng mali? Ito po ang sagot, ha? Tandaan nyo. Ang una dapat lumapit at makipag-usap ay yung walang galit. Amen? Regardless if you have hurt someone or you have been hurt, before you talk, remove anger in your heart. Amen? Dahil kung galit ka at kinausap mo yung nakasakit sa'yo, lalo lang kayong mag-aaway. Di po ba? Kung galit ka, kinausap mo yung nasaktan mo, lalo mo lang siyang masasaktan. Amen? Pero ano po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Kung nagkasala ang kapatid mo sa'yo, puntahan mo siya. Kausapin mo siya. Sabihin mo ang kasalanan niya. Ayun naman pala, ang una dapat lumapit ay yung nasaktan. Amen? Bakit po? Kasi minsan, meron mga ibang tao, hindi nila alam nakasakit sila sa kanilang kapwa. Di po ba? Mga kapatid, unawain niyo po, minsan, hindi alam ng ibang tao ang ginagawa nila. We are not conscious sometimes. We are not aware sometimes. Many times we are absent-minded. Amen? Kahit naman po si Jesus, sinabi niya yan habang nakapako siya sa krus, di po ba? Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Naunawaan tayo ng Panginoon. Kaya nga, napatawad niya tayo. Hindi naman sa lahat ng panahon, alam natin ang ating ginagawa. Dahil hindi natin alam ang ating ginagawa, kaya tayo nakakasakit sa iba. Huwag niyo pong asahan na ang mga tao, palagi nilang alam ang kanilang ginagawa. Hindi naman po manghuhula ang ibang tao eh. Hindi naman nakakabasa ng isip ang ibang tao eh. Wala naman po tayong antena sa ating mga ulo. Hindi po ba? Paano malalaman ng isang tao na nakasakit siya? Kung hindi mo siya lalapitan, kung hindi mo siya kakausapin. Mga kapatid, huwag mong hihintayin na lalapitan ka muna ng taong nakasakit sa iyo bago mo siya kausapin. Make the first move. Diba? Kapag nakatapak ka ng tamtax, ang sakit niyan. Anong gagawin mo kapag nasugat ka? Kapag napako ka? Di ba agad? Haalisin mo yan. Amen? Ganyan din po pagdating sa ating mga relationships. Kung nasugat ka ng iba, huwag ka na maghintay. Alisin mo ang galit na yan. Makipag-usap ka sa kanya. Hindi po totoo yung kasabihan na ang unang umamin ay talo. Dahil ang totoo, ang nagkikimkim ng galit ay ang talo. Amen? Pero pinapaalala ng ating Panginoong Hesukristo sa atin, kung lalapitan mo ang taong nakasakit sa iyo, dapat kayo lang dalawa, personally, privately, talk about your problem. Yan po ang problema, aminin natin, ng napakarami sa atin. Di po ba? Imbis na yung taong nakasakit sa iyo, ang dapat mong kausapin. Kung kani-kanino mo, binubulatlat, binubulgar, sinasabi yung iyong hinanakit. Kaya nga po lalong lumalaki yung gulo eh. Di po ba? Kasi naghahanap ka pa ng kakampi. Nagsasama ka pa ng ibang meron. Kapatid, kapag sinasabi mo ang sakit ng loob mo sa iba, at hindi dun sa taong nakasakit sa iyo, hindi siya ang may problema, ikaw na. Amen? When you say the fault of others to other people, you have a problem and you are sinning. Ano po ang kasabihan? Correct in private, but praise in public. Ulitin ko po yan. Correct in private, but praise in public.
Kung may mali silang ginawa, ituwid mo sa lihim. Pero kung may mabuting nagawa yung tao, purihin mo siya sa harap ng ibang tao. Baka naman kaya chinichismis mo yung nakasakit sa iyo. Dahil gusto mo lang na mapahiya siya. Di po ba? Talaga ba na gusto mo maayos yung inyong problema? O baka naman, aminin mo, gusto mo lang talagang makagante sa Kanya. Amen? Jesus said, we must talk to those who have hurt us and try to win them over. Ang mission po natin dito sa mundo, hindi naman para manalo tayo sa mga argumento. Kung hindi, ang tunay na ating misyon ay ipanalo mo ang kaluluwa ng tao at ibalik mo sa Diyos. Remember, we are not called to win arguments, but we are called to win souls. Kung gusto mo lang manalo laban dyan sa iyong kaaway, pride na ang nagsasalita sa iyo. Di po ba? Pero kung gusto mo talagang magbago, yung taong nakasakit sa iyo, isa lang ibig sabihin, gumagana at buhay na buhay ang Banal na Espiritu sa iyo. Tandaan niyo po ang nakasulat in Proverbs chapter 11 verse 30. Napakaganda ang sabi. He who wins souls is wise. Ang matalinong tao, hindi nakikipagtalo. Amen? Kaya po, sana tigilan niyo na yung kikipagdebate palagi dyan sa Facebook, sa comment section. Tama na. Yung pagsasalita nyo, sinasabihan nyo pang ibang tao na bobo sila, tanga sila, wala silang alam. Kapatid, hindi kabanalan yan. Hindi ugali ng Diyos yan. Yan ay ugali ng masama. Di ka naman ginawa ng Diyos para patunayan mo na ikaw ay tama at sila'y mali. Hindi po ba? Ang layunin na iniwan ng Diyos sa atin ay maibalik natin ang kaluluwa ng ibang tao sa Diyos. Don't ever forget that. Our true mission here on earth, everything that we do should be for that goal. It is to win souls, not to win arguments. Kaya bago ka makipag-away, sana itanong mo sa sarili mo ito, para saan ba itong aking gagawin? Ako ba'y makikipagsagutan para mapatunayan ko na ako'y tama? O ako ba'y makikipag-usap para mailapit ko ang taong ito sa Diyos? Yan po ang ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi niya, kung hindi makikinig ang iyong kapatid sa ibang tao at kahit nasa simbahan, tratuhin mo siya bilang isang hentil o publikano. At ano po bang ginawa ni Jesus sa mga pagano, sa mga tax collectors? Hindi po ba hinanap sila, minahal niya sila, pinatawad sila, at nilapit sila sa Diyos Ama? Mga kapatid, sa susunod po na bago kayo makipag-away sa ibang tao, tanungin mo muna ang iyong sarili. Ano bang makukuha ko sa pakikipagsagutan ko sa taong ito? Ano bang makukuha ko sa pakikipag-away ko sa kanya? Please do not forget that. Before you argue with other people, ask, what will I gain? What will I get with arguing with other people? Understand, not all battles are worth fighting. Not all arguments are worth arguing. Not all confrontations are worth our headaches. Pero, bakit mo ba kakausapin yung taong nakasakit sa iyo? Dalawang dahilan lang. Una, para magkaroon ka ng kapayapaan. Amen? At pangalawa, para maibalik mo siya sa Diyos. Father, kinausap ko na po, ganun pa rin. Matigas ang ulo, matigas ang puso. Ano pong gagawin ko? Hayaan mo siya. Problema na niyan yun. Hindi po ba? Remember, our words are silver, and yet silence is gold. Mahalaga, makipag-usap ka. Pero pagkatapos ng lahat ng ginawa mo, ganun pa rin, patuloy pa rin siya. Ang Diyos na ang bahala.
Kung hindi mo nasusolusyonan ang isang problema, hindi mo na problema yan. Problema na ng Diyos yan. Taas mo sa Diyos. Pagdasal mo sa Diyos, Diyos na ang bahala. Amen? Before you confront somebody, before you argue with somebody, remember our true mission. You talk to those who have hurt you so that you can win their souls back to God. Huwag ka maghihiganti, kapatid, because as the Lord says, vengeance is mine, not yours. And the road to vengeance is long and never ending. Walang katapusan kapag maghihiganti ka sa iba. At kung ikaw ay gaganti sa iba, nasasaktan ka lang. The Lord said to us, do not repay evil for evil, but repay evil with blessings, so that you will also inherit a blessing. May balik na mabuti kung magpapakita ka ng mabuti sa mga nakasakit sa iyo. Mga kapatid, wag nating kalimutan ang aral ng Panginoon. Ito po ay hindi lang suggestion. Ito po ay command. Ito po ay utos. To talk to others who have hurt us is our responsibility. To win their souls to God is our obligation. Magdasal po tayo. Napakahirap, napakabigat itong utos ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ito po ay posible sa tulong at grasya niya. Sabihin natin, Panginoon, bigyan mo ko ng lakas ng loob at ng tiyaga makipag-usap, lumapit, makipag-ayos sa mga taong nakasakit sa akin. Huwag kang mag-alala, kapatid, kapag nilalapit mo sa Diyos ang taong nagkasala sa iyo, ang buhay mo ay mas pagpapalain pa niya. Hindi lang ngayon, kundi sa magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Sinasabi ni Jesus sa atin, kung dito sa lupa ay may dalawa sa inyong nagkakaisang humihingi ng anuman, gagawin ito para sa kanila ng aking amang nasa langit. Kaya manalangin tayo ngayon nang sama-sama ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga miyembro ng simbahan naway maging malapit ang kalooban sa isa't isa at mamuhay sa kapayapaan at pagkakasunduan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng bansa naway igalang ang karapatan ng bawat tao at iwaksi ang pag-uusig at pananakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway makapagsalita ng katotohanan ng may katatagan at pagmamahal at tanggapin ang anumang pagtatama ng iba ng may kagandahang loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, kapiling namin ang iyong anak, hinihiling namin ito. Natulungan mo kaming manalig sa kabutihan ng bawat tao at maging mahinahon kami sa isa't isa tulad ng pagiging mabuti mo sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang pinagmamagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likahin ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugnan. Kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi ay iyong paghiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kalitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kalitasan, Hosana sa kalitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinihalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak kaming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Pisuyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, ito ang aming alay sa iyong kamanalan. Tanggapin ang aming isip, buhay at kalayaan. Sa iyo ang aming katauhan, pinagbuklod ng iyong katawan. Handog namin ang aming kalooban na sa iyo nagmumula. Dakila ang iyong puso, dakila ka, O Kristo, sambayan na kaming nagpupuri sa iyong dugo at Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at matanghal sa amin ang luningning ng iyong katapatan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kalimutan niyo po yung kasabihan na ang unang umamin ay talo. Kung nagmamatigas tayo ng puso, tayo ang talo. Kung hindi ka makikipagkasundo, ikaw ang kawawa, lalong-lalo na ang kaluluwa mo. Sinong una dapat lumapit at makipag-usap? Yung taong walang galit. Siguraduhin mo, wala kang hinanakit, walang bigat ang iyong loob kung makikipag-usap ka sa taong nasaktan mo o doon sa taong nakasakit sa iyo. Unahin mong makipag-usap, kayo lang dalawa. Huwag mo munang bubulgar sa Facebook, sa internet, sa mga kapitbahay mo, sa pamilya mo. Kayo munang dalawa. Correct in private, praise in public. At kung hindi man siya nagbago, bahala ng Panginoon. Tumahimik ka, pagdasal mo siya. Because our words are silver and yet silence is gold. Bago ka makipag-away, tanungin mo munang yung sarili. Para saan? Ano bang makukuha ko dito? Baka makalimutan niyo po ang tunay na layunin ng ating buhay. Hindi para manalo sa mga argumento, kundi para ipanalo natin at maibalik natin ang kaluluwa ng ibang tao sa Diyos. So please, do not forget that goal. Win souls for God. Do not win arguments. Sino ba yung tao na nakasakit sa iyo? Kung hindi mo pa siya makausap, ang assignment niyo po, pagdasal niyo siya, pagdasal niyo
ang iyong sarili. Arinawa ang Espiritu ng Diyos sa mag-alis, sa galit sa inyong puso, pagpayapa ng iyong kalooban, doon nyo siya kausapin para maituwid naman. Baka hindi mo alam, meron din siyang ibang nasasaktan. Baka hindi siya aware dyan sa kanyang ugali. Tulong mo sa kanya yan. At kung ikaw ay nagiging daan ng pakikipagkasundo, pagkakaisa, kapatid, huwag ka mag-alala. Pagpapalain at pagpapalain ka ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.